Nasa 60 OFW na papunta sanang Japan ang hindi nakaalis ng bansa matapos di manong mabiktima ng isang travel agency sa Davao City. Samantala nagpakitang gilas naman sa pagsayaw ang ilang kabataan sa Cebu City bilang bahagi ng Sinulog Festival. Hindi rin nagpahuli ang mga debotong dumagsa sa Kalibo Aklan para sa taunang Ati-Atihan Festival. Yan at iba pang balita mula sa mga probinsya sa report ni Katrina Son. Kaliwat ka ng reklamo ang kinakaharap ng sub-agent ng isang travel agency na si Micah Miolata mula sa 60 OFW na pupunta sana sa bansang Japan. Matapos na hindi mabayaran ng may-ari ng travel agency na si Arlene Liurca Palantar ang mga tiket ng mga pasaherong nakabook mula noong January 5. Dahil dito, hindi nakalabas ng bansa ang mga naturang OFW. Yang rason is 2000 kuan daw wala na jud promo. Galing lang maulaw na siya sa mua mo, kumbaga mo na gud yang na promise gani na sa taga na mo na yang na promise na aabot di umano sa 800,000 piso ang halagang naibigay kay Palantar. Bukod sa pagpapaulat ng reklamo sa social media, kasama ang mga pulis, pinuntahan ng mga nabiktimang OFW ang naturang travel agency pero sarado na ito. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang hindi pala na-renew ng travel agency ang accreditation nito sa Department of Tourism mula pa noong 2015. Alam niyo naman po na biktima rin ako. Gusto ko lang po sanang sabihin sa inyo, wala akong pera talaga. Binenta ko na lahat. Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon sa nangyari. Sinusubukan pa ng GMA News na kunan ng pahayag si Palantar. Hustisya naman ang panawagan ng pamilya ng 5 taong gulang na batang si Jane Olive Base. Matapos matagpo ang wala ng buhay sa isang abandonadong lugar sa bayan ng Daraga sa Albay. Ayon sa mga otoridad, walang damit pang ibaba ang biktima nang makita ng mga residente sa lugar. Kaya posibleng ginahasa raw muna ito bago tuluyang pinatay. May tama rin daw sa ulo ang biktima, indikasyon na pinukpok siya ng isang matigas na bagay. Patuloy na tinutugis ng mga pulis ang salarin na posibleng kapitbahay lang daw ng biktima. Meron tayong person of interest na doon sa pangyayaring iyon at tayo ay kumakalap pa ng mga ebidensya para masampan siya ng kaso. Samantala, ipinahinto na ng Environmental Management Bureau ang pagdidispose ng bottom ash sa mga dump site na pinagtatapunan ng isang coal power plant sa Limay, Bataan. Kasunod yan ng reklamo ng ilang residente sa abong kumakalat sa kanilang lugar na siyang dahilan di umano ng pagkakasakit ng ilan sa kanila. Giit pa ng mga residente, dapat managot ang mga nagpabaya. Depensa naman ng kumpanyang Petron. May permit mula sa DENR ang kanilang ash pond at may mga hakbang sila para hindi ito kumalat. Sa isinasagawang pagpupulong kanina, nilinaw ng kinatawan ng San Miguel Corporation ang kumpanyang may controlling share sa Petron na hindi na sila nagtatapon sa Bataan ng coal ash deposit. Hinahaluan na raw ng lupa yung tinatawag na bottom ash at dinadala ito sa Northern Cement sa Sison, Pangasinan. Gayunman, itinigil na rin daw nila ito. Nakahanda rin daw silang tumulong sa mga apektadong residente. Nagpakitang gilas naman ang ilang kabataan sa Cebu City kahapon, isang linggo bago ang inaabangang Grand Parade sa Sinulog Festival. Kanya-kanyang bihis at sayaw ang 9 na grupo ng elementary at high school students mula sa iba't ibang bahagi ng Cebu. Bukod sa todo hataw na pagsayaw, angat na angat din ang makukulay nilang props at costume. Iba't ibang mensahe naman ang kakabit ng kanilang pagtatanghal, gaya ng responsableng pangingisda at matibay na pananampalataya. Idineklarang kampiyon sa elementary category ang grupo mula sa Talisay City. Samantalang ang bayan naman ng Tuburan ang nanalo sa secondary category. Muling masisilayan sa Grand Parade sa linggo ang mga grupo ng mga kabataang performer. Hindi rin nagpahuli ang pista ng Ati-Atihan sa Kalibo Aklan. Kaliwat kanan ang pagtugtog ng mga banda na sinabayan pa ng mga debotong bitbit ang kanilang mga imahe ng Santo Niño. Nagkaroon din ng beauty pageant kung saan hinarana ng kapuso singer na si James Wright ang mga kandidata. Ayon sa travel website na Thrillist.com, isa ang Ati-Atihan ng Aklan sa pinakamasayang party sa buong mundo. Katrina Son, GMA News.